Bagong kaibigan ni Bing Butiki. Kwento ni Ina Reyes at guhit ni Jason Nis. Si Bing Butiki ay matagal nang nakatira sa bahay nila Lolo Ding at Lola Paz. Matalino si Bing. Pinapanood niya ang lahat ng nangyayari sa bahay. Mahilig din siyang magbigay ng payo sa ibang butiki. Huwag na huwag kayong bababa kapag may mga batang malilipot. Baka matulad kayo sa ibang butiki. Kinukulong sila ng mga bata sa boteng maliit. Gustong-gusto ni Bing ng huli ng mga lamok at gamo-gamo. Paborito niyang pagkain ang mga ito. Chalap, chalap. Mahilig din siyang makipaglaro sa ibang mga batang butiki. Isang gabi, dinalaw si Bing ng kanyang mga kuko. Maglalaro sila ng taguan. Maya-maya, dumating si Kuya Bobet. Si Kuya Bobet ay anak ni Lolo Ding at Lola Paz. Kasama ni Kuya Bobet ang anak na si Aina. Si Aina ay 3 taon gulang. Tuwid na siyang magsalita. Gustong-gusto niyang makinig ng mga kwento ng kanyang lolo at lola. Aba, si Kuya Bobet may kasamang bulilit. Sigaw ng pinakamaliit na butiki. Si Kuya Bobet ang kilabot ng mga butiki. Tanong ng isang duling na butiki. Umuwi na tayo. Marami daw na huling butiki iyan noong bata pa siya. Iyan ang sabi ng lolo ko. Pilyo raw talaga iyang si Kuya Bobet. Psst! Huwag nga kayong maingay, ang sabi ni Bing. Mabait na si Kuya Bobet ngayon. Tingnan ninyo at malaki na ang kanyang anak. Napaka-cute pa. Cute nga, pero hindi naman tayo makalapit sa kanya. Baka malikot din iyan tulad ng tatay niya. Ang sabi nga ng nanay ko, kung ano ang puno, siya ang bunga. Alam kong totoo yun, sagot ng isang butiking nakasalamin. At nag-usap-usap ang mga butiki. Aina, naririnig mo ba ang mga butiki? Tanong ni Lolo Ding. Nasaan ang mga butiki, apo? Hayun po sila. Tumingin sa itaas si Aina at tumuro sa kisame. Nanlaki ang mga bilog niyang mata, pati na ang mga butas ng kanyang ilong. Nako, ang lakas yata ng boses natin. Narinig tayo ng bulilit. Bulong ng isang matabang butiki. Hindi ito pinansin ni Bing. Nakakatuwa si Aina, laging nakangiti, sabi niya. Sigurado akong hindi pa siya nakakita ng butiki sa malapit. Ano kaya kung bumaba ako at lumapit sa kanya? Ha? Bababa ka? Di ba lagi mong sinasabi sa amin na huwag kaming bababa? Sagot ng duling na butiki. Sige Bing, bumaba ka, sabi naman ng pinakamaliit na butiki. Malay mo, hindi ka ikukulong ni Aina sa bote. Ibig sabihin, hindi lahat ng bata ay nanghuhuli ng butiki. Huwag Bing, huwag kang bababa. Hindi pwedeng makipaglaro ang mga batang taga-kisame sa mga batang taga-ibaba, sabi ng nakasalaming butiki. Nag-isip si Bing, baka nga pilya si Aina tulad ng ibang bata. Pero mabait naman sina Lolo Ding at Lolo Paz. Nagbago na rin si Kuya Bobet at si Aina ang tamis ng kanyang ngiti. Parang masarap siyang kalaro. Siguro naman ay hindi niya ako ikukulong sa bote. Matapang si Bing Butiki. Humingi siya ng malalim. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, 1, 2, 3, talon! Biglang tumalon si Bing Butiki sa mga paa ni Ainang bulilit. Ay, Butiki! Napatalon si Lolo Paz. Nagtawa na sina Lolo Ding at Kuya Bobet. Hinuli ni Kuya Bobet si Bing. Pinakita niya ang butiki kay Aina. Tingnan mo ang butiki, anak. Takot ka ba sa butiki? Hindi sumagot ang batang maliit. Tinangnan nito si Bing Butiki. Nakabuka ang bibig ni Aina. Nanlalaki ang kanyang mga mata at butas ng ilong. Bati ni Bing kay Aina. Napalundag sa tuwa si Aina.
Aina, kaibigan natin ng mga butiki. Kinakain nila ang mga gamo-gamo at lamok na kumakagat sa iyo at sa ibang mga bata. Sige, hawakan mo. Huwag kang matakot. Hindi ka kakagatin ng butiki, paliwanag ni Kuya Bobo. Hinawakan ni Aina ang katawan ni Bing. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang buntot. Lalong nanlaki ang mga mata at ilong ni Aina ng bulilit. Hayan, Aina, kaibigan mo na ang butiki, sabi ni Lola Paz. Sa kisame, nanonood ang mga kalaro ni Bing. Kaibigan, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang iyon? Tanong ng mga butiki. Papa, pwede ko bang iuwi ang butiki? Tanong ni Aina. Natakot si Bing. Naisip niya, naku, tulad din ba si Aina ng mga batang maliligo? Takot na takot din ang mga butiki sa kisame. Baka hindi na makabalik si Bing. Hindi maaari, anak, kaibigan natin ang mga butiki. Hindi natin dapat silang ulitin. Dapat, hiyain natin sila maglaro doon sa kisame, sagot ni Kuya Bobo. Alam ba kung bakit kukunti ang mga gamo-gamo at lamok dito sa atin? Dahil hinuhuli sila ng mga butiki, sabi ni Lolo Bing. Sige apo, pauwi na natin ang kaibigan ng butiki, sabi ni Lola Paz. Ngumiti si Aina, binitawan si Bing at sinabi, Bye-bye butiki, balik ka ulit ha. Mula ngayon magkaibigan na tayo. Ngumiti si Bing kay Aina at masayang bumalik sa kisame. Tuwang-tuwa ang mga butiki sa kisame. Bumalik na si Bing. Masaya silang kumanta at sumayaw. Iisa ang kanilang inuulit. Kaibigan ni Bing si Aina. Kaibigan namin si Aina. Mula noon, hindi natakot si Bing at ang mga butiki sa mga bata. Tuwing dadalaw si Kuya Bobet at si Aina kina Lolo Ding at Lola Paz, tumatalon ang mga butiki mula sa kisame. Nakikipaglaro sila sa kanilang bagong kaibigan. 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 Dito natatapos ang